Actually naman, we're going to have like a special payout. Mas lalo na dun sa mga tsuper natin na hindi pa nabibigyan ng ayuda at dun sa fuel subsidy natin. Kaysa tumagal ang paghihintay ng payout, ay pinili na muna ng Department of Transportation na gawing pisikal ang pamamahagi ng fuel subsidy ngayong araw. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, bunso dito ng naranasang problema sa verification ng mga e-wallet company. May mga, based on the report, GCash and e-wallet po yung una namin ginawa, pero may mga drivers po natin at saka yung mismong e-wallet companies, no, they're having a hard time verifying po yung if this is the same e-wallet account po. So might as well, sabi namin, para hindi na mag-antay yung mga tsuper and operator, we'll do a special payout na lang. Dagdag pa ng kalihim, sisikapin nila katuwang ang LTFRB na mapalakas ang digitalization sa departamento upang maging mabilis ang proseso ng verifikasyon at maiwasan na rin ang korupsyon. More digitalization. Nagkakaroon ng problema because of human intervention. Eh, kapag mayroong human intervention, no, that is prone to corruption. Simple as that. Eh, alam naman natin ang nangyari dito. Again, that's why nagka-problema tayo kasi nga walang digitalization ng LTFRB. Ayon naman kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, sa ngayon ay wala pa silang opisyal na master list ng mga taxi driver dahil na rin sa wala pang isinusumite ang ilang taxi operators. Itong preliminary namin, talaga, inaasa lang namin sa mga operator, bigyan kami ng listahan. Ang problema, gaya na experience natin sa AIX, yung listahan ng operator, hindi kompleto. Diba? Kaya gusto natin kompletong listahan ng mga driver nyo. Samantala, ngayong unang araw ng special payout ng fuel subsidy, naging mahaba ang pila ng mga driver at operator. Alas 6 pa lang ng umaga ay nakapila na ang 71 years old na taxi driver na si Glicerio Veron. Aniya, dapat ay meron sanang itinalagang priority lane para sa tulad niyang senior citizen. Sana, pag-isip, kagaya na, ang tagal na itong yung ayuda na ito. Sana naisip na nila nitong yung nangyayari sa mga truck, tricycle, mga TNBS, mga joyride na ganyan, alam na nilang gagawin. Napag-isipan na nila na pagdating dito, okay, yung cash na ibigay sa land bank, yung pera, o sa GCash, bigay. Para at least hindi na napupuntahan dito, hindi nagkakagulong ganyan, mainit. Tapos nasasayang oras mo sa pagpunta rito. Pag dumating ka dyan, ala daw silang, hindi alam kung may senior bang pila, wala. Malaking bagay naman para sa taxi driver na si Juni Labora ang natanggap na subsidiya, lalo na at matinding pagtitipid na rin ang ginawa niya dahil sa sobrang taas ng presyo sa kada litro ng gasolina. Pwede natin i-adjust yung sarili. Halimbawa, kumakain ka ng halagang 300 sa maghapon, i-adjust mo yon. Bawasan mo ng kahit 50 piso para mairaos mo yung maghapon mo. Bukas, muling ipagpapatuloy ang subsidy payout para sa mga taxi operator at driver mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.